Walang makakapaghiwalay sa kwento ng dalawang lalaki na ang kanilang pagkamatay ay may 10 taon ng pagitan, ngunit nagkaugnay sa 89 na raang talampakang lalim ng tubig sa Bosman's Gat Cave sa South Africa. Hindi kailanman nagkita sina Dave Shaw at Dion Dreyer, ngunit hindi mo may kukwento ang buhay ng isa nang hindi binabanggit ang isa pa. Si Dave Shaw ay isang Australianong piloto ng eroplano na lumilipad para sa Cathay Pacific. Mahilig din siyang mag-cave diving. Dahil internasyonal ang paglipat ni Dave, regular siyang nakakapag-dive sa iba't ibang dive site sa mundo. Isa sa mga dive site na ito ay tinatawag na Komati Springs, isang dating minahan ng asbestos na ginawang malalim na cave diving site at pinapatakbo ni Don Shirley. Magkaibigan sina Dave at Don na madalas mag-dive dahil pareho silang mahilig sa deep cave diving. Gusto rin ni Dave Shaw ang ideya ng pagtatakda ng mga bagong record gamit ang binago niyang closed circuit rebreather. Noong 2004 nagpasya sina Dave at Don na magtakda ng bagong record sa lalim para sa closed circuit rebreather sa pamamagitan ng pagdive sa 200 at 71 metro o 800 at 70 talampakan sa Bosman's Gat. Ang Bosman Shot ay ibig sabihin ay Bushman's Hole. Noong Disyembre 1974 matagal bago sumisid sina Dave Shaw at Don Shirley sa Bosman's Gat, sinubukan na ni Nuno Gomez na maabot ang ilalim ng kuweba na may lalim na 800 at 70 talampakan o 200 at 71 metro gamit ang open circuit system. Noong 1976 itinakda ni Nuno Gomez ang world depth record sa kuweba, naabot niya ang pinakailalim sa lalim na 27 talampakan o 282 metro. Hanggang sa puntong yon, hindi pa nagamit ang rebreather sa ganitong kalalim na pagsisid. Sa katunayan, bihira lang ang kagamitan o tao na sumisid ng ganito kalalim. Ayon kay Don Shirley, mas maraming lalaki ang nakapunta sa International Space Station. Gumamit si Nuno Gomez ng open circuit system sa kanyang pagsisid. Ang open circuit system ay scuba unit na may hangin o gas para sa diver, at kapag huminga palabas, ang gas ay inilalabas sa kapaligiran kaya tinawag na open circuit. Kung titingnan mo ang karamihan sa mga karaniwang scuba diving unit, ang tinitingnan mo ay isang open circuit system. Ang rebreather naman ay isang closed circuit system kung saan ang gas na inihinga palabas ay muling pinapaikot pabalik sa sistema. Ang carbon dioxide ay nililinis o tinatanggal gamit ang isang filter na sumisipsip ng CO2. Siyempre, nag-exhale na ang diver at nagamit na niya ang oxygen sa hiningang inilabas niya. Kaya may silindro ng oxygen ang sistema na dinadagdag sa timpla para maibalik ang tamang antas ng oxygen sa bawat paghinga ng diver. Ang diver na gumagamit ng closed circuit rebreather ay mas kaunting tangke ng gas ang kailangan at walang inilalabas na bula. Gustong-gusto ng underwater filmmaker ang closed circuit rebreathers dahil walang bulang nakakasagabal sa kanilang kuha. Ibig sabihin nito, hindi na kailangang magdala ng maraming backup o stage gas cylinder ang mga deep cave diver sa kuweba. Pagkatapos ng record-breaking dive ni Nuno Gomez, gumamit siya ng 54,000 litro ng hangin. Ang 10 litrong dive cylinder na may 2,000 litro ng hangin ay katumbas ng 27 cylinder para kay Nuno Gomez, hindi pa kasama ang mga support diver. Sa kabilang banda, nang sumisid si Dave Shaw sa ilalim ng Bosman Shot noong 2005, gumamit siya ng 5,000 at 800 litro ng gas. 3 cylinder yon. Mahalaga ito dahil ang gas ay katumbas ng oras. Kapag sumisid ka ng malalim, kailangan ng decompression stops habang umakyat. Habang mas matagal ka sa ilalim, mas mahaba ang pag-akyat pabalik. Ang mismong logistics ng pag-set up ng 27 cylinder sa iba't ibang yugto o lalim ay isang malaking gawain na rin. Bukod pa rito, may mga reserbang cylinder na dala. Si Dave Shaw ay kayang magdala ng 3 cylinder sa ilalim ng tubig. Hindi ibig sabihin na ginawa niya yon kasi may mga stage cylinder pa siyang inilagay sa iba't ibang lalim. Ibig sabihin, mas matagal siyang makalubog kaysa kay Nuno Gomez at hindi rin niya kailangan ng maraming kagamitan tulad ni Nuno. Totoo sa kanyang ugali na itulak ang limitasyon ng oras at lalim, si Dave Shaw ay bumaba sa pinakamalalim na bahagi ng kuweba na alam niyang may kaunti pa siyang oras. Nagpasya siyang magmasid pa. Sa katunayan, hindi nagtagal bago may napansin siya sa kuweba na agad niyang nakilala at sigurado akong nagdulot ng kilabot sa kanyang katawan. Noong Disyembre 1974 ng unang tangkain ni Nuno Gomez, ang kanyang record-breaking na pagsisid, isang trahedya ang naganap sa practice dive niya. Si Dion
Dion Dreyer ay 20 taong gulang na diver na may mga 200 pagsisid na siya. Nasabit siya ng maimbitahan bilang support diver sa record-breaking na pagsubok. Ang support diver ay inilalagay sa takdang lalim para tumulong sa pag-aayos ng stage cylinders, pag-relay ng mensahe at pagtulong sa emerhensya. Iniisip na nawalan siya ng malay dahil sa pag-ipon ng carbon dioxide. Nangyayari ito kapag labis na napagod ang diver tulad ng sobrang pagod sa pagbubuhat ng mga silinder papasok ng kuweba. Sa bandang dulo ng pagsisid, nagbilang ng mga tao ang pinuno ng grupo at napansin niyang may isang diver na nawawala. Lumalim siya ng kaunti para tingnan at napansin niyang may ilaw na unti-unting nawawala sa kailaliman. Hinabol niya ang ilaw pero napansin niyang mas mabilis lumalayo ang ilaw kaysa sa paghahabol niya rito. Siguradong nakakakilabot ang sandaling mapagtanto mo na kung hahabulin mo ang isang diver papasok sa kailaliman ng kuweba, malamang na pareho kayong mamamatay. Kaya dapat mong ipaubaya sa kapalaran ang diver na yon. Pabalik sa ibabaw, naabutan niya ang grupo at nagbigay ng nakakatakot na senyas. Naglagay ng plaque sa bungad ng kuweba ang mga magulang ni Dion Dreyer bilang pag-alala sa anak nila. Para sa mga diver sa Bossman's Gat, nagsilbing nakakakilabot na paalala ang karatula na mapanganib ang malalim na cave diving. At anumang sandali habang sila'y sumisisid, maaari nilang makaharap ang nabubulok na bangkay ni Dion Dreyer na hindi kailanman na-recover ang katawan. Kaya nang suriin ni Dave Shaw ang kuweba sa Walong, daan at 70 talampakan agad niyang nalaman kung sino ang kanyang nakita. Sinubukan ni Dave hilahin si Dion mula sa putik na kinabibitagaan nito. Maya-maya, naisip niyang una, dapat tanggalin ang silindro ni Dion sa putik at pangalawa, wala sa kanyang dive plan ang pagkuha ng bangkay. Wala siyang oras, gamit o paghahanda para maiahon ng bangkay nang hindi na ilalagay sa panganib ang sarili. Itinali ni Dave ang cave reel sa kagamitan ni Dion at bumalik sa pasukan ng silid. Itinali niya ang kabilang dulo ng K-reel sa shot line para matandaan ang daan pabalik kay Dion at nagsimulang umahon paakyat. Sa puntong ito, 15 minuto nang nasa ilalim ng tubig si Dave. Tumatagal lang 10 oras ang pag-ahon para mag-decompress sa dahan-dahang pag-angat. Habang paahon si Dave, nagsulat siya sa whiteboard para sabihan si Don Shirley, ang kanyang unang safety diver at matalik na kaibigan na natagpuan na niya si Dion Dreyer. Sigurado akong, habang nasa safety stop si Dave sa loob ng 10 oras, iniisip na niya ang muling pagsisid hanggang 8, daan at 70 talampakan para kunin ang katawan ni Dion. Ganon din ang iniisip ni Don Shirley. Mas kampante sana siya kung iiwan na lang ang katawan ni Dion sa libingan sa ilalim ng tubig, pero alam niyang gugustuhin pa rin ni Dave na kunin ito. Karaniwan nang iwan ang katawan kung saan ito natagpuan sa ganitong sitwasyon. Sobrang hirap nang panatiliing buhay ang isang diver, lalo na kung gagawa ka pa ng recovery mission na nangangailangan ng masalimuot na paglutas ng problema at matinding pisikal na pagod. Sa huli, si Dion ay malamang namatay dahil sa pagod na nagdulot ng pag-ipon ng carbon dioxide sa mababaw na lalim. Sa bundok Everest, mayroong ilang mga bangkay na hindi na kailanman mababawi dahil sa panganib na kinakaharap ng mga taong susubok na ibaba ang mga bangkay mula sa bundok. Katulad ng iniisip ni Don Shirley, agad sinabi ni Dave na makabalik siya matapos halos 10 oras na gusto niyang ibalik si Dion sa pamilya nito. Nagbalik sa normal sina Dave at Don, ngunit inukol ang mga susunod na buwan sa plano para makuha ang katawan ni Dion. Noong Enero 2005, lumipad si Dave Shaw papuntang Johannesburg International Airport at nagmaneho ng 6.5 oras papuntang Bosman Shot. Noong Enero, 8 isinagawa ni Dave Shaw ang kanyang huling pagsisid. Sasama siya kay Dion at ang kwento nila ay habang buhay ng konektado sa linya ng kuweba na nilagay ni Dave. Matapos ang buwang paghahanda, ayon sa plano ang lahat. Sinabi ni David sa mga magulang ni Dion na natagpuan niya ang anak nila at natuwa sila sa posibilidad na maiuwi siya para sa maayos na libing. Isang safety team ang binuo kasama sina Don Shirley at Peter Herbst na kilala sa diving industry bilang Big B. Nakilala ko si Big B sa kanyang dive center Reef Diver sa Pretoria noong 2004-6 na buwan bago ang insidenteng ito. Si Peter ay napakalaking personalidad at inialay ang buhay niya sa scuba diving. Bago ang kanyang huling dive, ginawa ni Dave ang kanyang mga huling paghahanda kabilang ang paglalagay ng kamera sa kanyang helmet. Sumama ang dokumentarista sa grupo para idokumento ang pagkuha ng katawan ni Dion. Gumawa siya ng underwater housing na kayang tiisin ang matinding presyon ng dive. Sinabi ni Dave sa cameraman na madalas wala siya nilalagay sa helmet dahil nakakaabala ito sa kable ng dive light niya.
Dati niyang iniikot ang kable ng dive light sa likod ng leeg, pero dahil sa camera sa helmet, hindi na niya ito magagawa. Sabi ni Dave na huwag mag-alala kung kailangan niyang gamitin ang dalawang kamay para ilagay si Dion sa body bag, ilalapag niya ang dive torch para maliwanagan ang katawan at makita niya ang ginagawa. Lumabas ang usapang ito sa investigasyon ng aksidente. Nang marinig ito ni Don Shirley, sinabi niya kung narinig niya ang pag-uusap, hindi siya papayag sa ganoong proseso. Pagkaraan ng 10 minutong pagbaba sa kuweba, narating ni Dave ang katawan ni Dion at agad niyang sinimulang hukain ang silindro nito mula sa putik at piliting ipasok ang katawan sa body bag. Nagpractice sina Dave at Don sa ilalim ng tubig sa Comati Springs, kung saan nagkunwaring bangkay si Don at kinuha siya ni Dave. Ngunit may hindi inaasahang nangyari. Lumutang ang katawan. Nang kumonsulta sina Don at Dave sa mga forensic expert, nagkasundo silang pagkatapos ng 10 taon sa tubig, lubos nang nabulok ang katawan at kalansay na lang ang matitira na mas mabigat sa tubig. Mas madali ang paglalagay ng patay na katawan sa body bag kaysa sa pakikipagbuno sa katawan na pilit lumulutang palayo sa iyo. Sa ganung lalim, bawat minutong ginugol ng diver sa ilalim ay pwedeng magdagdag ng 1 oras ng decompression sa pag-ahon. Sa tindi ng stress, parang bawat minutong ginugol ni Dave sa paglalagay ng katawan ni Dion sa body bag ay parang oras ang lumilipas. Iniwan ni Dave ang dive torch at nagtuon sa paglalagay ng katawan ni Dion sa bag. Sa huli, nagtagumpay siya. Pero 4 na kamamatay na problema ang nagsimula. Madalas ding banggitin ng mga investigador ang death spiral. Sa karamihan ng aksidente, ang kinalabasan ay madalas bunga ng pinagsamang problema. Sa mga matitinding kapaligiran tulad nito, kung saan likas na ang stress sa sitwasyon, ang isang maliit na problema ay mabilis na nagiging isang napakalaking problema. Ang sabay-sabay na maliliit na problema ay maaring magdulot ng sakuna. Yun mismo ang nangyari sa mga huling minuto ni Dave Shaw. Kahit may karanasan ang diver, kailangan pa rin nilang harapin ang nitrogen narcosis sa ganoong kalaliman. Ang nitrogen narcosis ay epekto sa utak na nararanasan ng mga diver na parang pag-inom ng martini. Habang lumalalim ka, mas maraming martini ang haharapin mo. Sa lalim na nilalanguyan ni Dave, nais na niya ito sa pamamagitan ng pagbawas ng nitrogen at pagpapalit ito ng helium. Gayunpaman, ang epekto ng nitrogen ay nakakalasing pa rin. Katulad ng pag-inom ng beer, pakiramdam natin ay kaya pa nating sumobra ng kaunti kaysa sa nararapat. Ngayon, lalong lumala ang sitwasyon nang masabit ang kable ng dive torch ni Dave sa dive line. Sa katunayan, ang body bag, ang dive line at ang torch ni Dave ay lahat nasabit sa isa't isa. Sa video mula sa kamera sa ulo ni Dave, malinaw na makikitang tinatanggal niya ang pagkakasabit ng kable. Inilabas pa niya ang blade para putulin ang linya. Pero kahit na naisip niya yon, hindi niya talaga pinutol ang linya. Sa pagitan ng matinding stress ng extreme na pagsisid, pisikal na pagod sa paglalagay ng katawan ni John sa body bag, nitrogen narcosis, at na yon ay pagkakasabit sa katawan ni John, kumpleto na ang death spiral. Nahihirapan at pabugso-bugso ang paghinga ni Dave hanggang sa huling hininga niya. Sa unang safety stop, nagsisimula pa lang ang laban ni Don Shirley para mabuhay. Hinihintay niyang lumitaw si Dave dalang katawan ni Dion. Ililipat ang katawan sa susunod na safety diver habang sisimulan ni Dave ang mahahabang decompression stops niya. Pagkalipas ng ilang sandali at lampas na sa oras na itinakda ni Dave para kunin ang katawan ni John sa ilalim, kinabahan si Don na may hindi tama. Sinabi ni David kay Don na huwag lumalim, maliban kung magbigay siya ng senyas para humingi ng tulong. Hindi dumating ang senyas. Pero alam ni Don na may mali, kaya siya mismo ang sumuway sa dive plan at lumusong sa kailaliman para hanapin sina Dave at John at magbigay ng tulong na alam niyang kailangan. Hindi handa si Don sa ganong lalim at sa gulat niya, nakita niyang hindi gumagalaw ang dive light ni Dave. Sa isang iglap ng kaliwanagan, ginawa niya ang tama. Iniwan ang walang buhay na katawan ng kaibigan kasama ng katawan ni John. Sinimulan na ngayon ni Don ang kanyang pag-ahon papunta sa ibabaw. Pagdating niya sa susunod na safety diver, isinulat niya sa kanyang whiteboard, hindi na babalik si Dave. Sa relay na sinimula ni Don, dahan-dahang naihatid ang mensahe sa itaas. Habang ipinapasa ito sa bawat safety diver, may isip mo lang ang bigat ng pakiramdam na naramdaman nila. Ang nagsimula bilang isang simpleng misyon para mabawi ang katawan ng isang kapwa diver ay magwawakas na yon sa trahedya. Muling kinakalkula ni Don ang mga decompression stop niya.
Ilang buwan itong pinagplanuhan pero ngayon ay mabilis na nagbabago sa ilalim ng tubig. Ang pagbabago ng isang mahigpit na dive plan habang nasa ilalim ng tubig ay tiyak na nakaka-stress. Walang duda na si Don ay dumaranas ng nitrogen narcosis at matinding lungkot sa pagkawala ng malapit na kaibigan na ang katawan ay nasa isang maputik na libingang ilang metro lang ang layo. Umakyat siya sa safety stop at iniabot ang slate na may bagong kalkulasyon sa safety diver. Nagbago ang dive plan sa ibabaw ng tubig mula body retrieval naging emergency recovery. Naranasan ni Don ang decompression sickness at vertigo. Salit-salit na sumisid ang mga safety diver para samahan siya, lalo na nang mabitawan niya minsan ang safety line. Buti na lang, nalabanan niya ang vertigo at nabawi ang hawak niya. Pero lumala agad ang kalagayan niya kaya umasa siya sa mga safety diver para magbesisyon para sa kanya. Nakaramdam siya ng pagduduwal at nagsimulang magsuka siya. Tuwing iniahon siya ng isang safety diver mula sa isang lalim papalapit sa ibabaw para sa susunod na decompression stop, siya ay sumusuka ng wala ng laman at halos mawalan ng malay. Biglang sumakit ang kanyang binti. Pag-ahon niya, nilaktawan niya ang huling safety stop dahil inisip ng mga support diver na hindi siya mabubuhay kung mawalan siya ng malay sa ilalim ng tubig. Dinala siya agad sa recompression chamber doon. Sa mga darating na buwan, dadaan si Don sa ilang hyperbaric treatment sa recompression chamber at hindi na ganap makaka-recover. Habang malungkot na nag-empake ang mga diver at nagsimula ng umuwi, pinlano ang huling dive para kunin ang mga naiwan na stage cylinder sa shot lines hanggang 150 metro. Si Peter Herbst, Big B, ay ilang araw na naiwan kasama ang mga diver ng pulisya para mabawi ang mga kagamitan. Habang umahon si Big B mula sa dive, tinanong siya ng mga diver ng pulisya kung nakita niya ang mga bangkay. Nagulat siya nang marinig yon dahil habang hinihila niya ang mga lubid, sina Dave at Dion ay nakakabit pa rin at nakaupo sa ilalim ng overhang sa 20 metro 60 talampakan kaya madaling ma-recover. Hindi napansin ni Big B ang mga bangkay na nakakakilabot na lumutang at dumaan sa tabi niya habang kinukuha niya ang safety equipment sa ilalim. Pagkatapos, isinagawa ni Big B ang huling pagsisid para kunin ang mga bangkay ni na Dave at Dion na ang kanilang buhay, kamatayan at kwento ay mananatiling magkakaugnay magpakailanman.